Oh, eto si matandang fentanyl mga kababayan. Mukhang fake news na naman tong matandang to. Abay, biruin nyo ba naman ang sabi niya dito? You do not give order on the day of the storm. That is stupid. Grabe. Hindi daw nagbigay ng order si Apo BBM bago mag-landfall or first day nung super typhoon na Christine. Hoy, Digong Duterte. Hindi tulad nung ginawa mo nung bagyong Rolly. Sige kayong mga DDS, nung bagyong Rolly, nasaan si Digong nyo? Nasa Davao City, nagkuyako, yung matanda, nagkumot. Pero etong si Apo BBM, okay? Etong si Apo BBM, hindi pa naka-landfall, okay? Yung bagyong Christine, meron na siyang abiso na tiyakin at mag-deploy na ng mga food packs. Yun ang presidente. Hindi tulad ni Digong Duterte, na nung bagyong Rolly nandun sa Davao City. Wala ka nang ibigay na order kasi ang order na ibigay 2 or 3 days ahead. You do not give order on the day of war. Ito mga DDS, pakinggan nyo to Yung sinasabi kong etong si Digong Duterte noon, nung bagyong Rolly, nandun sa Davao City, nagkuyako yung matanda, nagkumot. Puro pasyal BBM mo, sabi di Orlando Lagumbay. Eto, hoy, makinig ka. Orlando. Kung nasaan itong si Duterte nung nagkakaroon ng bagyo dito, yung bagyong Rolly makinig ka, standby ka lang. Lechon bigay ko at cake, soft drinks. Ay, grabe naman yan. Ito. Orlando. Makinig ka. Nasaan si Duterte nung bagyong Rolly? I was waiting for the typhoon to pass. Then lumipad ako. Punta ako kanina sa kung wala kayong patay, okay lang. Kami may mga patay, kailangan umuwi kami doon sa amin. Pero ngayon, nandito na ako. Teka lang. Kung kayo may patay, kung kayo walang patay, kami may patay, umuwi. So, ibig sabihin, Digong Duterte, iniwan mo yung ibang mga lugar para lang makauwi ka dun sa inyo, magkuyakoy ka dun or whatsoever ang gagawin mo dun. Paano yung mga ibang kababayan mo? Presidente ka nun So dapat pag ikaw ang presidente, lahat yan, di ba, sakop mo? Pero anong ginawa mo? Mas inuna mo yung probinsya mo, ganon? Aba, iba ka, Duterte, iba ka. Sige, tuloy natin. Kung wala kayong patay, okay lang. Kami may mga patay, kailangan umuwi kami doon sa amin. Pero ngayon, nandito na ako. Yung sabi na wala ako dito kasi wala sa probinsya. So, what's the problem? So talagang kinukonfirm nitong si Digong Duterte, mga kababayan, na nung nagkaroon ng bagyong Rolly dito sa Pilipinas, etong si Duterte nandun sa probinsya niya dyan sa Davao City. Samantala, yung sinasabi niyong biyahe ng biyahe, Orlando. Ayan nakamonitor saan? Kasama yung mga NDRRMC at yung mga ibang mga kabinete niya. Monitor niya yung mga kababayan nating mga Pilipino at the same time, merong pagtitiyak na magkakaroon ng agarang tulong sa ating mga kababayan. Samantala, yung Tatay Digong ninyo, yung bagyong Rolly, nandun siya sa Davao City. Nagkumot. Pinadala ninyo dyan. Tapos, pirmahan ko, padala ko uli. Machine lang naman yan Paktay tayo dyan. Machine lang daw yun, mga kababayan. Machine lang naman daw kasi yun.
Oh, eto nga yung sinabi niya. Oh, ayon sa balita mga kababayan. Ito babasahin natin kasi hindi naman sa wag puro bagyo i-issue mo kay Duterte, hanapin mabuting ginawa niya. Yung Marcos mo anong ginawa? Anong magandang ginawa ni Duterte? Ha? Sige nga, nene. Magbigay ka nga ng magandang ginawa ni Duterte. Huwag mong sabihin yung build niya. Ano ang build ni Duterte? Yung ipinagyayabang niyang 11,000 plus na flood control, meron? Oh. War on drugs? Ano? Huwag mong sasabihin sa akin yung build kasi yung build ni Duterte, karamihan ng ng contractor noon, tatay ni Bongo. Wala namang natapos. KO! Nene, mahusay, bakit kay Digong nyo hinahanap ang 7 kilos na bigas? Ayan, back to live. Magje-jet kaya ako dyan sa West Philippines. Itatarak ko yung bandila natin dito sa nangyari? Wala. KO! Ganon? Nangyari ba yung sinasabi ni Digong? Yung 7 pesos na bigas, nangyari ba? Ultimo nga yung yung sinasabi niya na from EDSA to Makati ata yun. Sabi niya 15 minutes na lang daw kasi magkakaroon daw ng flyover. Nangyari? Wala! Nga. Anak ka ng po. Wag niyo sasabihin sa akin na may magandang ginawa si Digong Duterte nung panahon niya kasi wala. Bagkos, prinotektahan ni Digong yung mga drug lord, Michael Yang, Peter Lim. Tignan mo nga si Michael Yang nga si Michael Yang, economic advisor ni Digong Duterte, isang drug lord. Anak ka ng po. Di ba mga kababayan, isang drug lord, economic advisor ni Digong Duterte. Kaya po hindi po mawala-wala ang droga. Ano ba sabi ni Digong Duterte? 3 to 6 months. 3 to 6 months. Tatapusin ko ang illegal na droga. Ano nangyari? Hanggang natapos yung 6 years ni Digong Duterte. Hindi niya natapos. Kasi bakit? Ikaw ba naman protector mo, drug lord Pinoprotektahan mo yung drug lord Huwag niyo sasabihin, Manang Miyu, ayan, Manang Miyu. Ay, kala ko may congratulation din niya si Manang Miyu. Puro kayo congratulation ano sabi dito? Ronel Tapel, war on drugs, kahit na walang kasalanan, pinapatay niyan. Sabi dito, correct, di ba? Yan, Boss Ronel, di ba? Sige. Ito, basahin ko lang to mga kababayan. Ito po balita nung bagyong Rolly. President Rodrigo Duterte on Monday responded to criticism that he was nowhere to be seen over the weekend when the world's strongest system this 2020 was battering part of the country that had left millions affected and 16 people dead so far. Duterte was in his hometown in Davao City for the Undas weekend. Kaya pala sinasabi niyang may patay sila mga kababayan. Kasi bakit? Mas inuna niya pang mag-attend doon sa mga namatay na siguro mga kapamilya nila kasi Undas Mas inuna niya pang umattend at umuwi sa Davao City para i-celebrate yung Undas. Kaysa yung alalahanin niya yung mga kababayan natin na nasasalanta ng bagyong Rolly. Duterte was his... Okay, ito sabi dito his absence at a time of ongoing crisis did not sit well with many of social medias, especially when cabinet and disaster officials held a briefing hours after Rolly hit Catanduanes and Albay with Duterte not in sight.
Not insight, mga kababayan. Habang yung kanyang mga kabinete at the same time yung mga disaster officials nagkakaroon ng briefing, pero etong si Piduts, yung may kamay na bakal na sinasabi nila, wala. Dahil nasa Davao City, mga kababayan, mainuna yung kababayan niya, yung pamilya niya na i-celebrate yung undas. Anak ng patuka naman. Ang sabi ni Duterte dito, quote and unquote, mga kababayan, itong mga ugok naman, sinasabi wala ako. But I was just waiting for the typhoon to pass. Inantay pa ni Digong, mga kababayan, na yung bagyong Rolly makaalis dito sa Pilipinas para bago siya magpakita. Yun ba yung magandang presidente? Yun ba yung sinasabing may malasakit na presidente? Sabi dito, okay? The president said in meeting with officials and stretch on for hour, kung wala kayong ito na yung kung wala kayong patay, okay lang. Kami meron, kailangan umuwi dami doon sa amin. Ayun yung pinakinggan natin kanina. Mas inuna pa ni Digong Duterte na umuwi ng Davao para i-celebrate yung undas, kaysa alalahanin yung ating mga kababayan sa lanta ng bagyong Rolly. Ganon? Ang galing, di ba? Ang galing nung presidente nyo. Si Digong.